Guys, nandito tayo sa Quirino Avenue guys. Oh. Ito yung lugar na kung saan ng nakaraan ay pinutol ang mga punong kahoy. Yan, oh. So ngayon, ang kaganapan dito, yung Center Island ay binabakbak na. Yan, oh. So nagumpisa na ang trabaho sa paradaanan ng expressway dito sa Quirino Avenue. Yan, oh. Kung napansin nyo yung Center Island, yan, oh, bakbak na, oh. Yan. So nagumpisa na ang construction dito sa may Quirino Avenue, ang construction ng expressway. Yan, oh, nakita nyo yung backhoe nandyan. And nakaraan may dyan, may boom truck na nagbaba ng kanilang mga concrete barrier na yan. Yan, oh. So sa ilang saglit lang tatayo na dito guys ang expressway. Mataas yan kasi lalampas yan sa LRT. Kung alam yung lugar nito guys, may LRT dito sa Top Avenue, no, mga ilang metro lang. And then dyan sa banda papunta dito sa west side ay Roas Boulevard naman. So ang expressway malamang ay lalampas dyan sa poste ng ilaw. Ito pala yung mga punong kahoy na pinagpuputol dito kasi tatamaan yan sigurado eh. Pati sa kabila mayroon din may mga pinutol din na punong kahoy dyan kasi malamang na sagabal din sa construction. Yan, oh. Ito yung mga puno na pinagpuputol nung nakaraan, no? Yan, oh, pinagalagyan ng trapal. So abot na hanggang doon kasi diyan may U-turn slot yan diyan. So mula diyan hanggang doon na malapit na doon sa may intersection ng Adriatico at saka Quirino ang kanilang nabakbak. Yan, oh, mahaba na. So dito tayo sa may harapan ng McDonald, dito pa rin sa may Quirino. So kung napansin nyo dito banda ay hindi pa binakbak ang Center Island. Yan pa, oh. So yan ang Mabini Street, corner Quirino. Yan, ang expressway doon yan tatagos guys sa Roas Boulevard. Mga ilang kilometro lang ay Roas Boulevard na. So hanggang doon yan tatagos sa Top Avenue, ang expressway. Kaya nga ang mga punong kahoy ay pinagpuputol na dito. Pero may mga natira pa rin punong kahoy dito guys, malalaki na yan, at saka hardwood pa, mangga at saka yung mahogany. So nung nakaraan kasi may nagreklamo or may nagprotesta sa pagpuputol ng mga punong kahoy dito. Yan, oh, ang Center Island. I don't know guys kung ito ay bakbakin din, pero kung yan ay makasagabal sa operation or sa dadaanan ng expressway, sigurado yan ay bakbakin din. Kung naalala nyo, may nagkilos protesta dito sa mga pinutol na mga puno. Ngayon parang hinold yata yung pagpuputol ng mga puno. Ngayon ang
Ang plano kasi dito guys, sa dadaan ang expressway. No? So, maaari na ang puno na to magiging matamaan ano ng expressway ngayon. Tuloy-tuloy na no ang construction dito. Yung Center Island ano binabakbak na para mag yun yung dadaanan ano ng expressway, you know. So nakita natin may mga ano mga construction at ito yung mga napuno na naputol oh. Yan. Yun naman yung construction na binabakbak oh, ang kanilang hammerjack and backhoe no na nagbabakbak ng Center Island. So ito yung mga puno no na pinutol. So may kita ako boom truck na may karga ng mga barricade, concrete barrier pala, and of course yung Center Island nakikita nyo yung Center Island ay wala na no. Kaputo na lang dito banda sa may Manila Zoo. Yan. So dito tayo sa gilid ng Manila Zoo, yan o. Kung saan ito yung mga pakahoy na pinagpuputol noong nakaraan. And yung Center Island ay binabakbak na para preparation yan no sa pagdaan ng expressway dito, yan o. So may construction ongoing na. Siyempre sa kabila, ganun din ano may mga pinutol din ng mga kahoy. O makikita natin 'yan. So yan pasalamat din ang hotel na ito dahil sa pagputol ng mga punong kahoy ay nakita na ang kanilang hotel. So dati ang Center Island na yan ay may mga punong kahoy, ngayon ay wala na. So mga ilang punong kahoy din ang naputol diyan. At pati sa kabila no mayroon ding pinutol no mga siguro mga nasa 20 no mahigit ang naputol diyan sa kabila. Ang bakod na yan ay Manila Zoo na po yan. So yan na po ang bakod ng Manila Zoo. At yun ano may mga natira pa ng mga punong kahoy tulad nun ano may hindi pa naputol pero as in ano halos maubos na ang punong kahoy diyan na kung dati ay masarap no dumaan diyan pero ngayon ay wala na. At yan na nga guys, nakita na natin ang mga heavy equipment ng construction no na tatrabaho no ng skyway dito. Nakalagay na rin ang kanilang mga concrete barrier at mga scaffolding materials na kailangan. Yan o. So sa mga ilang saglit lang, ilang buwan, taon ano, matatayo na dito sa lugar na ito ang exit or entry point ng SLEX